Ang sarap. Nay, pengi pa ako ng isa. Hindi mo pa nga ubos yung kinakain mo. Maya-maya naman. Merienda. Mahilig ba kayong magmerienda sa tanghali? Ako kasi hanggang ngayon, mahilig pa din kumain lalo na kapag bandang 3:00 na ng tanghali. Kaya naman sa videong ito, ibabalik ko kayo sa pagkabata ko kung saan marami akong hindi makakalimutang karanasan na may kinalaman sa merienda. Unahin na natin yung mga pagkaing pwedeng merienda sa umaga. Noong mga bata pa kami ng mga kapatid ko, bale, etong 2 kapatid ko na lang muna yung isasama ko sa kwento kasi mga dalaga naman na yung 2 kong kapatid. Kapag umaga, isa ang taho sa lagi naming minemerienda. Tanda ko pa dati, once na marinig na namin yung salitang, "Taho! Taho! Taho!" Kalampagan na kami ng mga kapatid ko noon para habulin yun. Sana all na lang talaga hinahabol. "Kuyang magtataho! Bumalik ka! Huwag mo kaming iwan!" Nakamotor pa man din minsan yung nagtataho nun, kaya mapapatakbo ka na lang talaga ng wala sa oras. May karanasan pa ako nun dati na hindi ko makakalimutan at hanggang ngayon, pinagsisisihan ko. Dahil mahiyain ako noong bata pa ako, minsan kapag may nakikita akong magtataho nun, nahihiya akong lumapit kasi ewan ko, nahihiya nga ako eh. Tapos kung kailan buo na yung loob ko, wala na yung magtataho, kaya ang ending, hindi ako nakabili. Nakakainis naman, bakit kasi ang bilis maglakad ni kuyang magtataho? Kapag bumibili na kami ng taho nun at kasama ko na yung mga kapatid ko, medyo lumalakas yung loob ko. Nagre-request pa nga ako nun sa magtataho. "Kuya, pwede po bang kaunti lang yung kulay puti? Tapos madami po yung arnibal. Gusto ko po kasi matamis eh." "Oo naman. Yung mangyan nga nakaka-request. Ikaw pa kaya na puro." Lo, may isa pa akong kwento sa taho na hindi ko rin makakalimutan. Minsan kasi, medyo gipit sa budget yung nanay ko noon kaya naman tumatanggi muna si nanay sa pagbili ng taho. "Bibili ho ba kayo?" Hindi na muna, Toy. Wala pang pambili. Bukas na lang. "Ay sige po, bibigyan ko na lang po muna si Jade. Tapos bayaran nyo na lang po sa sunod kapag may pera na kayo." Naku, wag na ho. Nakakahiya naman. "Ayos lang ho yun. Suki ko naman na yang si Jade. Tsaka mabait namang bata yan." Ganun ba? Ay siya, sige. Hindi ko tatanggihan yan. Salamat ha. "Salamat po." Kaya kung nasaan ka man kuyang magtataho ngayon, sana masarap palagi ang ulam at tulog mo. Isa yung taho sa pinakamasarap na pagkain na tikman ko noon sa buong buhay ko. Kaya nga hanggang ngayon, paborito ko pa din yung taho. Yun nga lang, iba na yung hinahabol ko, hindi na si kuyang magtataho. Huy, charot lang. Kapag usapang kape naman, 2 lang lagi yung choices namin noon na ipapartner sa kape. Yun yung pandesal at bibingka. Sobrang sarap ng mga yan lalo na kapag mainit-init pa. Madalas kapag tanghali naman, sinisigawan na kami ni nanay noon para matulog. Tama na. Jet! Huh? Abe! JR! Umuwi na kayo muna dito. Bilis! Ano ba yan? Matutulog na naman. Hays, gusto ko pa namang maglaro eh. Bilisan nyo na, baka mapagalitan pa tayo. Isa kasi sa kondisyon ni nanay sa amin noon bago kami bigyan ng merienda sa tanghali, kailangan muna naming matulog. Noong bata pa ako, sobrang dismayado pa ako niyan kasi ayaw ko matulog. Pero ngayon ko lang na-realize na sana all na lang, 'di ba? May tulog ka na, may merienda ka pa, di sana all talaga. Oh, sige, matulog na kayo dyan.
Huwag kayong puro laro. Tumulog din kayo para tumangkad kayo, ha? Hays, lagi na lang matutulog. Itumutulog naman sa gabi. Bakit kailangan pang matulog sa tanghali? Aba, huwag ka na magreklamo dyang bata ka, ha? Ako'y magbabasa lang muna ng pocketbook dito. Sige na, matulog na kayo. Minsan, may technique na ginagawa yung ate Abi ko noon. Pumipikit lang siya tapos kapag bumabangon, kunwari humihikab-hikab pa yan siya para magmukha siyang bagong gising talaga. Ay. Oh, diba? Artistahin yata to. Pero dahil paulit-ulit niya nang ginagawa yun, isang araw, nakahalata na din si nanay. Ay, sarap ng tulog ko. Talaga ba? Nagtutulog-tulogan ka lang naman eh. Hindi po, Nay. Ayan oh, inoorasan kita. Wala pang 10 minuto yung tulog mo oh. Hindi mo ako maloloko. Hala siya, sige. Bumalik ka na doon sa higaan mo. Buti nga. Madaya ka kasi ate. Ngayon ko tuloy. Magsitulog na kayo! Ayan, sabi ko sa inyo, tumulog na kayo eh. Ito na nga, matutulog na. Ito kayo eh. Nangaasar pa kayo dyan. Kapag nagawa na namin yung mission namin noon na matulog sa tanghali, bibigyan na kami ni nanay noon ng pera para bumili ng mga pagkain na gagawin naming merienda. At dito napapasok yung iba't ibang uri ng merienda na kinakain namin noong mga bata pa kami tuwing hapon. Actually, yung iba dito ay nabibili pa din naman hanggang ngayon. Medyo madalang na nga lang. Isa sa binibili ko noon ay hot cake. Ito yung kalye version ng pancake. Sobrang sarap noon kaya hindi ko yun ipagpapalit sa pancake. Kakaiba kasi yung lasa nito. Pinagsamang harina at itlog yon na ipiprito sa kawali. Tapos kapag luto na, ilalagay na ito sa dahon ng saging at papahira ng margarine at asukal. O diba? Amoy pa lang sobrang sarap na. Tapos syempre, may kapartner pa yan na sagot gulaman. Ay, sarap! Tuwing tanghali, may tunog kaming napapakinggan noon na nagsasabing may paparating na merienda. Yun ay, Selecta, walang lasa, pangit pa ang nagtitinda. Ate, naririnig ko na. Halika na. Uy, hintayin niyo ako. Ay! Hindi pa kayo tumutulog ah! Kapag nakabalik na lang kami, Nay. Pero kung akala nyo na Selecta yung bibilhin namin nun, nagkakamali kayo. Oo, gusto namin nun. Pero yung budget namin ay para lang talaga sa normal na ice cream. Kaya hanggang tingin lang talaga kami nun. Mostly, rich kid lang yung nakaka-afford sa amin ng Selecta. Nandun yung lungkot, oo. Pero once na natikman na namin yung malamig at matamis na ice cream sa bibig namin, parang napapawi lahat nun ng sakit. Huy! The best pa rin talaga yung dirty ice cream kung tatanungin nyo ako. At saka, hindi naman madumi yun eh. Hindi ko nga alam kung bakit dirty ice cream yung tawag dun. Pero syempre, hindi naman kami mayaman noon. So may mga panahon ding wala kaming budget lagi sa merienda. Pero kung akala nyong natitiis kami ng mga magulang namin noon, nagkakamali ulit kayo. Gumagawa sila ng paraan noon para may pangmerienda kami. Kumukuha si tatay ng saging noon sa taniman namin. Isa sa mga ginagawa ni tatay na merienda noon, yung nilupak. Hindi ko alam kung yan din yung tawag sa inyo ah. Ang proseso sa paggawa ng nilupak ay una, ilalaga muna yung saging na saba. Pagkatapos ay babalatan. Tapos gamit ang lupakan, didikdikin or tutudturin yung saging doon hanggang sa maging ganito na yung itsura niya. Nilalagyan pala ng asukal yan sa proseso kaya magiging matamis na ito kapag natapos. Ang sarap. Tay, bakit hindi ka palagi gumagawa nito? Hindi naman kasi lagi may bunga yung saging natin eh. Ay, oo nga pala. Minsan, saging pa din yung niluluto naman ni nanay noon pero this time, maruya naman yung ginagawa niya. Sa paggawa ng maruya,
Kailangang hiwain ang saging na saba sa maliliit na parte. Sunod naman ay hahaluan ito ng arena at konting tubig. Pagkatapos ay ipiprito sa kawali. O di ba? May merienda na kami. Ang sarap. Nay, pengi pa ako ng isa. Hindi mo pa nga ubos yung kinakain mo. Maya-maya naman. Kapag medyo maulan ang panahon nun, may isa pang merienda na niluluto si nanay nun. Ang tawag namin doon ay ginataang saging at kamote. Sa pagluluto noon, kailangan ng saging, kamote, Singapore kung meron, gata at asukal. Pagkatapos hiwain sa maliliit na parte, pagsasamahin ang lahat ng iyan sa isang lutuan, tapos hahaluin hanggang sa maluto at lumambot na ang mga sahog. Isa ito sa pinakapaborito ko na lutong bahay na merienda ni nanay. Tamang-tama lalo na kapag malamig ang panahon. Sobrang simple lang talaga ng buhay namin dati. Pero mayaman naman kami sa masasaya at masasarap na alaala at isa na dun yung merienda. Malaki ang naging parte nito lalo na sa pagkabata ko. Kasi dito ko natutunan na paghirapan muna ang isang bagay na gusto kong makuha. Mahirap na gawain kasi sa akin dati ang pagtulog sa tanghali. May mga panahong hindi namin afford ang bumili ng merienda, pero hindi naging dahilan yon para maramdaman naming may kulang sa amin. Kasi palagi nandyan si nanay at tatay para iparamdam sa amin na mahal nila kami sa pamamagitan ng pagkain. Gagamitin ko na din pala ang video na ito para magpasalamat sa mga vendors natin ng merienda everywhere. Mapa-street food man yan o sa mga naglalako sa kalye. Salamat po sa walang pagod na pagpapasaya nyo sa amin sa pamamagitan ng masasarap nyong pagkain. Saludo po ako sa inyong lahat. Marami pa akong natitikman at nakakain merienda noon, pero baka umabot ng 1 oras tong video kapag isasama ko pa lahat. Sa part 2 na lang yung iba. Kayo ba? Ano yung paborito nyong merienda? Comment nyo din dyan sa baba. Thank you all for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye!